magandang hapon po. At salamat po sa pagkakataon na meron tayo para mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin, magbalik loob sa Panginoon, at matuklasan natin ang magandang balita sa araw nito. Amen? Amen! So thank you po sa attention ninyo at sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Magpe-pray muna tayo, tapos basahin ko ang Genesis chapter 5, verse 1 hanggang 5. Genesis chapter 5, verse 1 to 5. So, ito ay ang patungkol sa mga naging anak ni Adan. So, hindi lang si Cain, si Abel ang naging mga anak ni Adan. Marami pa siyang naging mga anak na lalaki, marami mga anak na babae. Gaya ng sinasabi ng Genesis chapter 5. Pero titingnan natin kung ano ang message ng Panginoon patungkol sa mga naging anak ni Adan. Genesis chapter 5 verse 1 to 5. At bago tayo magbasa ng Bible at mag-aral ng Bible, mag-pray muna tayo. Hingi tayo ng blessing sa Panginoon at tulong sa Kanya. Panginoon, salamat Lord sa kabutihan po ninyo sa amin. Salamat Lord sa araw nito na binigyan niyo po kami ng buhay at pag-asa Lord, upang kami po ay tunay na mag-isip, Lord, at magbigay pansin sa inyo. At Lord, manumbalik sa inyo, Lord, magbalik loob sa inyo, Lord, at magbigay pansin sa inyong mga salita. So dakilang Diyos, habang pinag-aaralan po namin ito, umaasa kami ng Banal na Espiritu Santo ang kumilos sa aming kalagitnaan, magbigay ng saysay sa inyong mga salita at liwanag sa aming puso. Gawin ng Banal na Espiritu Santo ang gawain na hindi kayang gawin ng sinuman, Lord. At yun ay yung tunay na pagbabago ng tao, pagbabago ng puso, isip at diwa ng tao, Lord. At hindi po kami makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So Genesis chapter 5 verse 1, ang sabi ng Bible, ito ang aklat ng mga salimlahi ni Adan. Nang dalangin ng Diyos ang tao, siya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang at sila ay binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan ng araw na sila ay lalangin. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na may panganak si Seth ay 800 taon at nanganak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ang lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya ay namatay. So itong message natin na ito pinag-aaralan natin sa aklat ng Genesis ay magbibigay ng isa pang kumbaga summary o review, balik-tanaw sa unang mga chapters ng Genesis, kung kailan nilikha ng Diyos ang unang tao sa mundo. Ito ay si Adan. At matutuklasan natin sa Genesis chapter 1 verse number 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. So, binabalik tayo ni Moises doon sa ang dahilan kung bakit at kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Sa Genesis chapter 2, ang sabi ng Bible ay at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hininga ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, saan nilikha ng Diyos? Paano nilikha ng Diyos ang tao?
nangolekta siya ng alabok o alikabok ng lupa at binigyan niya ito ng hinga at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. So mga katuwid, lahat tayo bilang tao, lahat ng elemento natin sa katawan natin ay parehas na parehas sa alabok ng lupa sapagkat doon tayo nanggaling at doon din tayo babalik balang araw. Ganon din ang nangyari kay Adan. Siya ay merong isang manlilikha. At kung paano si Adan ay nilikha ng Diyos, ganon din, dahil tayong lahat ay nanggaling kay Adan, lahat po tayo ay nanggaling at nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Adan. Ibig sabihin, meron tayong manlilikha. Ang Diyos natin ay hindi lang siya Diyos at Panginoon at tagapagligtas, siya rin ay manlilikha. Ibig sabihin, siya ang ating creator. Hindi ho tayo. Tanungin mo yung mga science, yung mga teachers ng science, sasabihin nila, saan tayo nanggaling? Baka sila galing doon, no? Hindi ho tayo galing sa unggoy. Basahin mo ang Bible, ang sabi ng Bible, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa 6 na araw sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, binigkas ng Diyos, nagkaroon ng ilaw sa unang araw, at yung ilaw na yan ay nangangahulugan, may time, energy, matter, space, at nandyan lahat ng mga sangkot ng kalikasan. Sa unang araw pa lang, sa pagbigkas ng Diyos na nagsabing, magkaroon ng ilaw. So, lahat tayo ay may manilikha. Ang buhay natin ay hiram sa isang Diyos na naglikha sa atin. Nung nilikha ng Diyos si Adan, ano ang pattern na ginamit ng Diyos sa paglikha kay Adan? Sabi ng Bible, sa Genesis 1, gaya ng binasa ko kanina, kaya't nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. So ang tayo ay larawan ng Diyos na ating manilikha. So kakaiba tayo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, no? Hindi tayo katulad ng mga isda, o hayop, o mga halaman, o anumang bagay na nilikha ng Diyos dito sa mundong ito, maging mga anghel, nilikha silang lahat ng Diyos, pero isa lang ang nilikha ng Diyos na bitbit na natin ang larawan ng Diyos. Tayo yon, mga tao yon, at si Adan. So, ang Panginoong Diyos ang ating tagapaglikha at tayo ay nilikha sa kanyang wangis. At tayo ay ginawa ng Panginoong lalaki at babae, sabi ng Bible. Ito ay para sa kaginhawaan at tulong ng tao. Nais ng Diyos na siyempre tayo ay magkaroon ng family at dali natin ang family natin sa Panginoon upang tayong lahat ay, by the way, bakit nga naman tayo nilikha ng Diyos? Ano ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Yes, to serve Him, to glorify Him. Magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sa aklat ng, nasa Genesis tayo, punta tayo sa pinakahuling aklat ng Revelation chapter 4, verse 11, sabi dito, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa inyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. So, kaibigan, ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang tayo ay magbigay sa Kanya ng pagpupuri at pasasalamat at kaluwalhatian. So kung hindi tayo nagbibigay ng pasasalamat at kaluwalhatian sa Diyos, hindi natin nagagampanan ang layunin ng buhay natin. Ang problema natin ay ang problema ni Adan. Nais ni Adan na makinig sa kanyang asawa instead na makinig sa Diyos. At tuloy-tuloy na bumagsak ang sangkatauhan na nagkasala si Adan at lahat ng mga tao ay nagkasala laban sa Diyos. Ako, nangangaral sa inyo, makasalanan. Yung mga pulis, makasalanan. Anong diferensya natin? Kayo lang nahuli. Kami hindi pa. Pero lahat tayo makasalanan. Malinaw ba tayo? Okay. No, yung iba mas maluba, yung iba banayad, pero kahit pa paano, walang perfect ni isa sa atin.
pati ang hukom, hahatol sa inyo. Makasalanan din sila. Mambabatas, nako, kurakot. Mas malubha sila kaysa sa ilan sa atin. Amen? Malubha o banayad, kahit papano, lahat tayo ay pare-pare sapagkat lahat tayo ay tao. Nagkakamali, nagkakasala, sometimes nalilito, sometimes kumakaliwa tayo. Pag sinabihan tayo ng Diyos, kumanan ka, kumakaliwa tayo, pasaway tayo paminsan sa Diyos. Kaya ito ang testimony ng salita ng Diyos sa atin ay karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. At dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. So si Adan ay may malaking tungkulin na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ngunit siya ay sumuway sa Diyos at naging pasaway sa Panginoon. Alam natin kung ano ang hatol ng Diyos sa tao noong siya ay sinabihan ng Diyos, huwag kainin ng prutas na nasa punong kahoy ng pagkakaalam ng tama at mali o tama at ang mabuti at kamalian. Ano man halaman yon, basta sinabihan ng Diyos, huwag mong kainin yun, dapat hindi niya kinain. Pero kinain niya ito. Kaya sinumpa siya ng Diyos, Genesis chapter 2 verse 16, sabi ng Bible, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. So, ilang taon si Adan nung siya ay namatay sa testimony ng scripture na binasa natin, Genesis 5, verse number 5, siya ay 930 years old. Yeah, Brother Bill, ba't ang haba ng buhay noon? Yung buhay natin ngayon, 70 years, 80 years, kapag malakas ang laman, medyo naging 80, pag talagang masigla, meron akong kilala, yung lola ng asawa ko namatay, 96 years old. Napakalaking blessing na nabuhay siya, 96, amen? Tapos yung kabila naman, yung lola namin sa kabila, 92. Napakalaking blessing, 92. Pero si Adan, 930 years according sa Genesis chapter 5, verse number 5. At malaking blessing yon sapagkat ginabay ni Adan ng kanyang mga anak habang buhay siya. Nagbibigay ng pasya at gabay at kung paano sambahin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng tupa at dugo at pananampalataya sapagkat ang tupa ay larawan ng kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya ay mabigyan ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. So itong si Adan ay binigyan ng anak. Sa Genesis chapter 5 verse 3 sabi ng Bible, nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. Ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. So alam natin si Cain, alam natin si Abel. Ito naman si Seth. Isa sa mga anak ni Adan. Now, ang problema, si Seth ay naipanganak sa larawan at wangis ni Adan. Ano ang problema doon? Pasaway si Adan, therefore, yung kanyang anak ay pasaway din. O kung matigas ang ulo ng tatay, di matigas ang ulo din ng panganak. Amen? So, paminsan, inaaway natin yung mga anak natin, pero yung palang ugali nila, napulot nila sa atin. Nakaway lang natin yung sarili natin, paminsan-minsan. Pero ganun pa man, yun ang nakakalungkot na napulot ni Seth ang katiwalian at kasalanan ng kanyang ama na si Adan. Ganun din si Cain, ganun din si Abel. Kaya nangangailangan ng tupa at dugo at pananampalataya sa Panginoon upang maalis ang ating mga kasalanan. Mabura ito. So, nangangahulugan din tayo ay ganun din
makasalanan katulad ni Seth, katulad ni Adam. Pasaway paminsan. Hindi nakikinig sa Panginoon paminsan. Amen? So nangangahulugan, yung una nating pagkasilang ay pisikal, pangkatawan, at hanggang dyan lang tayo. Sa oras na kung halimbawa, bawian tayo ng Diyos ng buhay, mas kailangan natin isilang o ipanganak na muli sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoon, you must be born again. So Brother Bill, ikaw ba ay born again? Ako, born again ako dahil sumasampalataya ko sa Panginoon. Hindi yung born again, ibig sabihin reliyon na church, pupunta ka sa church or whatever. Maraming tao, by the way, maraming tao nag-church, hindi naman safe. Wala naman tunay ng Panginoong Jesucristo sa kanilang puso. So, mas mahirap pa nga yung mga reliyoso na kumbinsihin na kailangan nila ng Panginoong Jesucristo. Pero kung tutuusin, ang unang pagkasilang natin physical lamang at hindi ho yan sapat para tayo ay mabigyan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa oras na mamatay tayo na sa labas ni Kristo, impyerno ang bagsak ng ating kaluluwa sapagkat yan ang hatol ng Diyos sa ating mga makasalanan tao. Anong nararapat sa atin? Anong hustisya ng Diyos? Impyerno. Pero salamat, hindi nagtatapos ang kwento natin sa hatol at hustisya ng Diyos. May grasya pala ang Diyos. Amen? May tulong pala ang Diyos. May awa ang Diyos. At siya ay nagsugo ng kanyang anak. Ipinadala niya si Jesucristo sa mundong ito upang siya ay lumaki, upang siya ay maging Mesaya ng Israel, upang siya ay maging Panginoon at siya ay tinakwil ng Israel at hindi tinanggap, bagkus siya ay pinako sa krus. Pero yung kanyang pagkapako pala ay gagamitin ng Diyos na siya ang tupa na iaalay at madadanak ang kanyang dugo upang tayo ay mabigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan kung tayo ay magsisisi sa kasalanan at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. So panghuli, itong si Adan sa verse number 5, ang sabi ng Bible, lahat ng mga araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya ay namatay. So yes, nabuhay siya 930 years. Pero pagkatapos ng 930 years, naging totoo kay Adan ang magiging totoo sa lahat ng mga tao kung hindi bumalik ang Panginoong Jesucristo, tayo ay makakaranas ng kamatayan someday. Bakit, Brother Bill? Sapagkat yan ay parte ng hatol ng Diyos. Sabi ng Panginoon, subalit mula sa punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. So talagang tiyak na namatay si Adan. Nung kinain niya yung prutas na yon, nagsimula si Adan na mamatay. At by the way, tayong lahat, yes, may buhay tayo dahil sa Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon, may buhay tayo. Pero ang buhay natin ay pansamantala lamang. At hiram ang buhay natin sa Panginoong Diyos. At balang araw, sasagot din tayo sa Panginoon kung anong ginawa natin patungkol sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 17, sa verse 17, sabi ng Panginoon, at ikaw, at kay Adan, ang kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, tumayin ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa inyo na huwag kang kakain niyon, susumpayin ng lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisipol sa doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha at ikaw, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So naging totoo ang sinabi ng Diyos kay Adan. Adan, sinusumpa kita
Galing ka sa alikabok at babalik ka rin sa alikabok. So ganun, ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos, nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, at tayong lahat ay makakaranas ng kamatayan. Yan ang katotohanan. Hindi natin gustong isipin yon, pero alam mo, mas mabuting handa tayo kaysa hindi handa. Amen? Yes. At yung kaunting oras na binigay sa atin ng Diyos, mga munting taon, mga taon na binigay sa atin ng Diyos, by the way, salamat, nandito pa tayo. Amen? Yes. Dami natin mga kamag-anak, mga kaibigan, hindi nila nakita ang araw na ito. Amen? Mga mahal sa buhay, mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, kung baga, tinawag na sila ng Panginoon. Amen? So, sa atin, itong munting time na binigay sa atin ng Diyos, dapat igugol natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. At tinatawag tayo ng Panginoong Diyos na manumbalik sa Kanya, pagsisiyan ng ating mga kasalanan bago tayo humarap sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran, grasya at tulong sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo upang pagdating ng time na tayo ay babalik uli sa alikabok, ay hindi na tayo haharap sa isang hatol, kundi haharap tayo sa isang tunay na kaibigan na nagmamahal ng ating kaluluwa. Yan ang Panginoong Jesucristo. So ang magandang balita ay yes, bagamat tayong lahat ay may expiration date, dapat lahat tayo ay meron ding born again day. Amen? Isang araw na tunay na tayo ay nagsisi ng ating kasalanan at tinanggap sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo na siya lamang ang lunas. Hindi yung ating mabubuting gawa, hindi yung ating sarili, kundi ang grasya at tulong ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng sa Kanya yung maasa at tumitingin para sila ay maligtas. Yan ang prayer ko po sa inyo, lalo na malapit na ang Pasko. Ang tunay na Pasko ay yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kung siya ay tunay na dumating sa iyong puso, yun ang tunay na Pasko. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa blessing, sa message na nabasa po namin sa salita ng Diyos. Alam po namin na ang pakahaba ng buhay ni Adan, pero sa dulong wakas siya pa rin ay nasa ilalim ng sumpa at namatay at bumalik din sa alikabok. At kaming lahat, dakilang Diyos, ay binigyan niyo rin ng buhay. At ang aming buhay ay hiram lamang sa inyong mabuting palad. So dakilang Diyos, bigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord. Nawa itong word ng salita ng Diyos ay magpanim sa puso ng ilan at na sila ay tunay na magsisi at tunay na sumampalataya kay Kristo upang maranasan nila ang pagpapala ng buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos. Imbis na yung hustisya at impyerno na nararapat para sa amin lahat. I-bless you po kami alang-alang kay Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen. And amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos.